Christmas, ang panahong pinakakinakatakutan ng mga minimum wage people, tulad ko. Panahong tambak ang pasosyal sa mga kapihan. Barado ang EDSAng pinutakte ng mga malls na Teflon sa urban planning. Panahong di maubos-ubos ang mga Christmas party na mas madami pa nga kaysa sa mga araw ng kalendaryo. OMG, I hate parlor games. Well, I hate people in general, pero like ko yung lumang British game show ni Jimmy Carr, yung Distraction. The show where we'll be putting our contestants through all manner of trials. But as my father used to say, whatever doesn't kill you makes you stronger. Well, he used to say that before the accident. Okay, enough of that rubbish. Let's meet another Brit, ang protagonist at present-day iteration ni Blackadder. Yap, si Mr. Bean yan before Mr. Bean. Dito sa Blackadder Christmas episode, mabuting ihemplo at mapagkawanggawa siya sa mga kapuspalad. Hep-hep, wala munang kukontra. Matapos niyang ipamigay ang kanyang hard-earned cash, pati na rin ang handa niyang pagkain sa bisperas ng Pasko, may unexpected visitor na dumating sa gitna ng kanyang pagtulog. Ang dumating ay si Rubeus Hagrid, ang spirit of Christmas na ginampanan ni Robbie Coltrane. 13 years before ang unang Harry Potter movie, ganyan nahilatsa niya. Pinakita sa kanya ng Spirit of Christmas ang visions of medieval ancestors niya. At sa kanya ding pagpupumilit, nakita ni Blackadder ang sarili niya sa hinaharap. Regrettably, etong visions pa nga ang magiging dahilan ng kanyang paradigm shift. Di ko na-spoil what lies ahead para kay Blackadder at sa sidekick niyang si Baldric. Basta I promise, it's a jolly good time, mate. Ang The Life and Adventures of Santa Claus ay isa sa napakaraming stop-motion animation ni na Rankin at Bass. Top tier to, nasa pantheon ni na Gumby, Wallace and Gromit, at lahat ata ng filmography ni Jan Schwankmajer. Eto pa, author lang naman ng The Wonderful Wizard of Oz ang sumulat nito. Origin story to ng isang abandonadong bata na natagpuan sa gubat ng isang immortal na si Great Ack. Ang batang ito ang magiging si Santa Claus paglaki. Inalagaan si Claus ng mga fairies, sound imps at iba pang hayop at immortal sa Forest of Bursey. Pagtagal iniwan din ni Claus ang Bursey para manirahan sa mundo ng mga tao. Doon siya nagsimulang mapalapit sa mga batang kapitbahay niya. Paglipas pa ng mga taon, nakagawian na niyang magukit ng mga laruang hayop bilang regalo sa mga bata. Pero di lahat ay natutuwa kay Claus. Si King Agwa ang leader ng grupong gagawin ang lahat para di matuloy ang gift-giving ni Claus. At sadyang pinahirapan siya lalo pat may kakayahang maging invisible ang mga ito. Sa tulong ni Great Ack at ng iba pang mga immortal, nasupil si King Agwa at ang mga kampon nito. Ayos yung action scenes dito, parang Lord of the Rings na claymation. At may hawig pa nga si Gandalf kay Great Ack. Blatant parasi ba o homage? You decide, friends. Hango sa mga short stories ni Nikolai Gogol ang pinakalumang film dito sa listahan. Sikat siguro ito dati kasi 3 times na sa pelikula. Una noong 1913 pero silent at short lang, about 41 minutes. Tapos na remake noong 1951, this time as an animated cartoon. Pero ang ipipicture natin today ay yung 1961 live-action remake mula sa direksyon ni Alexander Ru. Ang story natin ay tungkol kay Vakula, ang panday na nasmitten kay Oksana. Pero medyo tagilid nga lang tsansa niya. Kasi kinukot siya at nagpa-power trip patong si Oksana sa kanya. Pakakasalan lang daw siya,
kung maibibigay nito ang sapatos ng tsarina. Nadepress siya kasi wala naman siya ipambibili ng ganong sapatos. Parang typical fairy tale yung premise, pero nahook pa din ako kasi interesting yung mga side characters, lalo na yung nanay ni Bakula na si Sulukha. Isa siyang witch at may tropa siyang demonyo na magnanakaw ng buwan. Medyo implied na promiscuous siya, buti na lang di pa talamak cancel culture noon. O baka naman friendly lang. Kaso isa-isang dumating sa bisperas yung demonyo, yung pinuno, yung sakristan, at pati na rin yung tatay ni Oksana. Kanya-kanyang tago sila sa mga sako para di mahuli. Ang taong gipit, sa patalim kumakapit, pero sa kaso ni Bakula, dun siya sa demon friend ng nanay niya humingi ng saklolo. Maaasahan din naman pala yung balbon na demon. Hinatid siya nito sa St. Petersburg. Doon na niya makakausap ang tsarina para arborin ang sapatos nito. Papayag kaya? Ang Tokyo Godfathers ay tungkol sa tatlong homeless misfits. Ang layas na si Miyuki, ang lasinggong si Jin at ang lalaking si Hana. Wait, di na pala masyadong lalaki. Habang nagda-dumpster diving, nakarinig sila ng iyak ng isang sanggol. Oo, yan na naman ang initial plot pero kasi mahirap humindi sa isang obra ni Satoshi Kon, ang genius sa likod ng Perfect Blue at Paprika. Uso kasi ang child abandonment, the gift giving, tuwing Christmas. Matapos ang napakaraming pagtatalo, napagkasunduan nilang tatlo na hanapin at isoli sa tunay na mga magulang yung batang tinawag nilang Kyoko. Tingin kasi nila, magbabago pa ang isip ng mga ito kapag nakita ulit ang bata. Sa paghahanap, nasangkot sila sa sari-saring mga aberya. Marami palang pasikot-sikot sa backstory ni Kyoko. May mga vigilante, assassination plot, car chase at ahem. Ahem. Baby switching. In the process, unti-unting nabuo yung individual na redemption arc nilang tatlo.